Magandang araw! Sabado ngayon pero mukhang hindi alam ng katawan ko ng weekend dahil maaga pa lang, gising na agad tayo at dahil ang ganda ng sikat ng araw, parang may pa-reminder si Lord na, oh, ayan, maliwanag na. Marami ka pang gagawin. Kaya tara, simulan na natin ang ating very productive at very nanay teacher na Sabado. Unang misyon ng araw, bakery run. Naglakad ako papunta sa bakery dahil nag-crave ako sa bonete. Alam nyo naman, minsan may mga cravings tayo na hindi mapapigilan. Pero, ang nakakatawa, ang plano ko ay bonete lang. Pagdating sa bakery, biglang naging, dagdagan mo na rin ako o ako rin, isama mo na rin ako sa pamilya. Ayun, hindi na bonete lang ang binili ko. Para nag-ampun pa ako ng iba pang mga tinapay. Pagkatapos ng bakery adventure, dumiretso naman ako sa grocery para bumili lang sana ng kamatis at mantika. 2 item lang ang kailangan ko pero parang 1 oras ako naglibot. Hindi ko alam kung grocery ba talaga yon o museum exhibit para sa mga nanay. Pag-uwi ko sa bahay, milk agad para kay AA. At syempre, gusto ko niya may partner na bread. Ako naman, kape muna. Kasi bilang isang nanay at teacher, minsan ang kape na lang talaga ang emotional support natin. Pagkatapos, nagluto na rin ako para may pagkain kami sa bahay. Then, laundry duties naman, nagsort ako ng mga damit na ipapalaba. At syempre, thank you sa RBJ Laundry Shop. Isa talaga ito sa mga trusted ko pagdating sa labada. Iwan ko na rin ang mga uniforms at iba pang damit. At para sa masiselang damit, nilagay ko muna sila sa laundry net na nabili ko sa Shopee. Hindi tayo sosyal, kundi dahil ayaw nating maging crop top ang dating blouse pagkatapos ng washing machine. After ng laundry mission, cleaning mission naman, naglinis ng bahay, nagwalis, nagpunas, nag-ayos, nagligpit, at sa dami ng nilinis ko, feeling ko pwede na akong maging contestant sa Pinoy House Cleaning Challenge. Pagkatapos niya, nanahi pa ako. Kasi sa bahay namin, kapag may nakitang punit, parang automatic assignment na agad yon. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinaka-exciting na parte ng pagiging teacher. At alam nyo na ang kasunod niyan, class scheduling, may bagong guidelines na naman. Yung schedule na katatapos mo palang gawin, may revision na naman. Minsan hindi ko na alam kung gumagawa ba ako ng class schedule o thesis manuscript dahil sa dami ng revision. Pag ilang version na ba ito? Version 1? Version 5? Version 10? Hindi ko na rin alam. Ang alam ko lang yung file ko malapit na maging final updated, final latest, final na talaga todo na to. At sana, ito na talaga ang final version. Yung totoong final, hindi yung final na may kasunod pang 4 na final. At dahil sa kakaharap sa schedule at kakaisip ng sections, subjects at teachers, nagutom na kami at dahil busy na busy tayo at wala ng energy para magluto, nagdesisyon kaming magpa-deliver na lang ng Sangyup Bento. Aba, deserve naman natin yon kapag ilang oras ka nang nakikipaglaban sa class schedule, hindi na pagkain ang hanap mo, reward na at habang kinakain namin yon parang unti-unting bumabalik ang lakas at pag-asa ko. Finally, dumating na ang gabi at naisip ko, imbes na bukas ko pa gawin yun, plancha na rin tayo ngayon. Sayang din ang oras para bukas, may extra time naman ako para sa ibang gawain. O para sa mga bagong trabaho na bigla na namang darating nang walang pasabi. At ganyan natapos ang aking Sabado. Simple, productive, nakakapagod, pero masaya. Puno ng nanay duties, teacher duties, house duties, bakery duties, laundry duties, at syempre, class schedule duties. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Kung busy rin ang Sabado nyo, comment naman kung ano ang pinagkakabalahan nyo kapag weekend. At tandaan, hindi man matatapos ang gawain. Basta may kape, pagkain at konting tawanan, kakayanin pa rin natin ang buong araw. Yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching. Magandang araw!